At sa punto pong ito, makakausap po natin sa Civil Aviation Authority of the Philippines spokesperson Eric Apolonio. Hinggil po sa hindi pa nababayarang utang ng AirAsia Philippines. Sir Eric, good morning po. Diane Cader po ito ng Rise and Shine Pilipinas. Yes, good morning, Ms. Diane. Alright, Sir Eric, ano po ba ang pinakahuling pong update po dito sa ating pong AirAsia Philippines na magkano po ba yung kanila pong natitira pang utang po, sir? Well, in total po is 271 million and 943 pesos. Mm-hmm. So as of the moment po ba, sir, operational pa rin po ba itong mga flights ng AirAsia o pinatigil na po ito? Yes, ikaklaro ko nga lang po, no, dahil na-receive yung final demand notice yesterday ng AirAsia. So they were given 3 days. Kasi yung mga lumabas sa sa news medyo hindi in-specified na lumalabas na parang immediately yung order is isara. Hindi naman po, they were given until Saturday para ma-settle lahat. Mm-hmm. So until Sunday po, ika nga yung ultimatum Saturday po na... Saturday, ma'am. Until Saturday. Until Saturday. Alright. So kapag po hindi pa rin po na-settle ng AirAsia, ay hindi na po sila pwedeng mag-operate, sir? Ganun po ba? Yes, base po yun doon sa kautosan na pinalabas ng Civil Aviation Authority of the Philippines. But sa ngayon po, normal operation pa naman po sila. At tuloy-tuloy naman po yung makikipag-usap ng airline dito sa CAAP management. Mm-hmm. So, kamusta po ang pakikipag-usap po ng CAAP sa management po ng AirAsia para po maisaayos po nila itong kanilang mga obligation po, sir? We're expecting na makikipag-dialogue sila sa amin before the deadline kasi alam naman nila yung consequences kung sakali na hindi sila tumupad sa order ng ating Director General. Mm-hmm. Well, if the case comes to worst po na hindi po nila masettle until June 6, kung po hindi na po sila makaka-operate after that dahil po hindi nagsettle, papaano po yung mga hakbang na gagawin ng CAAP para po hindi maantala yung operation sa mga airports, sir? Meron naman po tayong nakaplano na kung sakali. No? Nakikipag-coordinate naman po ang ating gobyerno o ating agency para hindi ma-disrupt kung sakaling mangyari ang hindi inaasahan nating pangyayari magaganap sa Saturday. Mm-hmm. Sir, matanong ko na lang din po, ito pong nasabi nyo, tama po, around 270 million na collectibles po natin from AirAsia. Ano-ano po ito? Bakit po ganitong tumaas po yung kanila pong pagkakautang, sir? What are the components of these obligations po? Normally po kasi nagsimula yan, 833 million ho yan since 2021 hanggang 26. Ngayon po, ang natira na nga lang po yung 27.9 million na kailangan isettle nila. Kakikipat po niya yung air navigation charges, yung aircraft landing and take-off fee, yung passenger services, at saka yung other incidentals sa paggamit nila ng facilities ng mga airports sa probinsya. Mm-hmm. Ano po ang initial pong rason na ibinigay ng AirAsia? Bakit po medyo nagtagal po yung pag-settle po nitong mga obligation na ito, sir? Alam nyo kasi minsan, yung mga billing, dahil maraming airport iba-iba probinsya ang airport na yan. Yung mga pinadatalan lang mga billings dito sa Central Office, minsan hindi nagtatama doon sa ibinibil sa AirAsia. Definitely, ang airline magko-contest din na mali yung billing. Kaya tumatagal yung proseso, kaya nagkaroon ng ganyan issue. Well, Sir Eric, siguro baka yung ilang mga travelers natin with this report, baka ma-worry sila o ma-bother dun sa kanilang mga flights. Ano po yung, baka po doon po sila sa AirAsia nag-book. Ano po yung pwede po nating assurance sa kanila? Kasi baka may flight sila the next week or mga upcoming months na plano na po nila. Ano po ang assurance ng CAAP that their travel will push through? Sa gitna po ng issue na ito, sir. Nag-release na po na information kahapon ng AirAsia at ina-assure yung public na tuloy-tuloy yung operations. At tama naman po yun. We are expecting na wala namang magiging issue. At tingnan na lang po natin pagdating ng
June 6 kung sakali. At nakahanda naman po ang kaap kung sakaling mangyari yun. Alright, so we'll follow up na lang po sa magiging pangyayari na rin po on June 6 kung saan ito nga po yung ultimatum na binigay po ninyo sa AirAsia. Well, thank you for the update. Kaap spokesperson Sir Eric Apolonio. Salamat po, sir. Salamat po at magandang umaga.